Mga katambay, kamusta po? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Magkomentuhan po tayo mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapat maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong pahayag ng isang sinibak daw umano na PNP chief. Ngayon naman po ay meron naman po siyang pahayag. Komentuhan po natin yung pahayag niya po na wag daw po siyang kaawaan. Totoo naman po yun mga tambay. Pagdating po kasi ng panahon na siya po ay makukulong na umano, ay hindi mo talaga siya kakaawaan pagka siya po ay makukulong na. At kasama po ang mga nakipagsabwatan o sinasabing yung sabwatang ginawa nila umano sa dating Pangulong Duterte na hindi po nila binigyan ng due process ang pag-aresto rito bilang isang dating commander-in-chief. At bigla-bigla na lang po nila ito na bigla po hindi pa nagtagal ng isang araw, hindi lumipas sa isang araw ay naitapo na po nila at naibiyahe na nila sa Netherlands sa The Hague sa ICC. First time po kasi nangyari sa ating bansa yon na meron po tayong o meron sila sa kasaysayan ng ating bansa na meron tayong ipinamigay na isa pong dating presidente. First time po yun in the history ng ating bansa. Never po nangyayari sa ating bansa yan. Dahil po tayo ay may sarili po tayong soberenya. At hindi po tayo dapat masakop ng ibang bansa. At ang ating judicial ay umiiral, ang ating korte, Korte Suprema. Pero pagdating po sa mga binagongang Pilipinas, mga kababayan, hindi po uso ang judicial sa ating bansa. At hindi po uso ang ating sinasabing malayang bansa, mga kababayan. Hindi uso ang soberenya. Ang uso po, ang pamumulitika. Pagpapabagsak sa mga politiko na kalaban daw nila umano sa politika. Painggan po natin yung hindi daw po dapat siyang kaawaan. Tama po yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako, and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mga tambay, ang pahayag po na sinasabi po ng ating mga kababayan, ang pagpapahayag po ni Judas at ni Taksil. Ni Judas at ang Taksil ayon po sa ating mga kababayan umano. Yan po ang pagpapahayag at pagpapasalamat daw po ni Judas at ng Taksil ng bayan umano, mga kababayan. Sa bagay, marami naman po supporters ito mga tambay. Marami po supporters si Torre, si General Torre, di po ba? Dahil una-una, yung sinasabi nga po ni Congressman Marcoleta na napakarami pong pondo ng PCO. Ng PCO po ay napakarami pong kinuha ng mga attack dog na binabayaran daw po ng mga vlogger, mga para po maging supporters po ng Bagong Pilipinas ayon po kay Congressman Marcoleta. At binabudgetan po ito at meron daw po itong binabayad na monthly, every month may bayad at may mga allowances pa. Depende po yan. Depende po sa mga vlogger. Pagka sikat ka na vlogger, mas mahal po ang binabayad nila umano. Kaya marami po magiging followers po ito, si General Torre. At syempre po, napakarami po na sumusuporta po dyan. Dahil nandiyan naman po yung sinasabi po nga mga addictus umano. Yung mga bangag
Dahil gustong-gusto po ng mga bangag ngayon na nagpupulburon ang pamahalaan po ng binagoongang Pilipinas. Dahil maluwag na maluwag po sila ngayon. At syempre po, gustong-gusto rin po ng mga tiwali at mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Dahil po walang ngipin po ngayon. Ang batas sa atin ay walang ngipin pagdating sa korupsyon. Magugustuhan po nila ngayon ng binagoongang Pilipinas. At syempre po ang isang general na tinatawag din pong attack dog at bulldog, mga kabayan, at sinasabing pitbull ang tawag po dyan ng mga kababayan natin sa isang general. Yung sinasabi nga po natin, mga tambay, komento po natin. Ito pong kay General Torre, mga tambay, kay General Torre, ngayon lang po yan, ngayon lang po sa sinasabi niya, siya po ay napakabuting alagad na batas at huwag po siyang kaawan at tama po ang kanyang mga pinagagawa sa ating bansa. Mga kabayan, siya po ay sinasabi niya pa na dapat ay kaawan ay ang mga kababayan daw natin na nilulubog ng baha. Samantalang ipinagmamalaki pa ang binagoongang Pilipinas. Sino ba naglubog sa baha? At sino ba nagnakaw ng pera ng bayan sa mga proyekto na dapat ay sinusolusyonan at doon binubuhos ang pera ng taong bayan? Hindi po binubulsa. Hindi po ba? Ibang klase itong mga tao na ito. Kaya dito po, mga kabayan, ngayon lang po yan. Ngayon lang po sikat na sikat po sila. Sa dami po ng anomalya sa ating bansa, katulad po nito ni General Torre, alagad ng batas po ito. Alam niya po ang batas. May alam din po sa batas ito. Dahil ito po yung naging general at naging PNP chief pa. Alam niya po sa sarili at sa isip niya, lalong-lalo po yung ginawa niya sa dating Pangulo, na hindi man lang po niya ito dinala sa korte, kahit po sa piskal, kahit po sa lower court, hindi niya po ito dinala. Mga kabayan, inilagay niya po ang batas, ang korte sa kanyang kamay. Kaya po napakarami po nagsasabi, lalong-lalo po ang matatalino nating mga justices, mga matatalino po nating mga abogado, na hindi po tama at maling-mali ang ginawa ni General Torre kay dating Pangulong Duterte. At siyempre po, ang mas mataas sa kanya, ang sabwatan daw po umano, magmula sa Commander-in-Chief. Nagtataka nga lang po tayo, mga tambay, dahil sila po ang nasa kapangyarihan ngayon. Nagtataka lang po tayo dahil hanggang ngayon po, yung sinasabi po ng isang Senadora Marcos na ito daw po ay dapat kasuhan, magmula po, siyempre po, iiwas po niya yung kapatid niya dahil hindi naman po niya sinama sa kaso yon. Hindi po ba? Ang sinasabi po ng Senadora ay kakasuhan daw po dapat ang magmula sa DOJ at itong grupo nila Torre sa Ombudsman. Ano na po nangyari dyan? Wala na po yan. Natapos na po ang halalan, burado na po, naupuan na at hindi na po tinutukan yan. Kahit po ng Senadora Amy Marcos ay kinalimutan na po yan. Yung dapat pong makasuhan ng Ombudsman ay dapat kasuhan. Ito pong sila General Torre. Hindi po ba? At ang magkapatid na Rimulya, mga kabayan, at ang dating general na si General Marbil at marami pang sabwatan. Hindi po ba? Ano na po nangyari dyan? Kaya po ngayon, wala pa pong nangyayaring aksyon sa lahat ng ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Kaya po sila'y nananatiling kalmado at para po silang walang ginawang kasalanan at walang nilabag na batas, lalo-lalo po sa proseso na ginawa nila sa dating Pangulo. Binasa lang po sa cellphone niya yung sinasabing yun daw po ay galing sa Interpol sa cellphone niya at lumalabas po sa investigasyon na wala naman po palang Interpol doon. Ang Interpol ay sila rin po ang lumalabas po sa investigasyon. Grabe po! At inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Siya na po ang Interpol, siya na rin po ang abogado, at siya na rin po ang tumatayong korte o piskal. Ibang klase po. Kinopo niya na po lahat, mga kabayan. Ibang klase siya. Kaya yung sinasabi nga po natin, at sinasabi rin po ng dating Pangulong Duterte, may panahon po para sa kanila. Ngayon po kasi, nakokontrol po nila kasi lahat ngayon. Nakikita naman natin hindi naman tayo bulag, hindi naman tayo bingi at pipi. Nakikita po natin ang kilos at galawan nila. Pati ang ating mga men in uniform ay naging kasabwat pa umano. Hindi naman po lahat. Yung naging kasabwat lang po nila. Lalo-lalo po doon sa pag-aresto at pagdakip at pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte.
hindi naman po lahat ng ating men in uniform ay katulad po nila na napakaraming inilabag na proseso ng batas at nagpakademonyo at nagpakataksil at nagpakahudas umano sa ating bansa at sa dating Pangulo ng bansa, mga kababayan. Kaya pa kung isipin natin, nakakalungkot lang po mga kababayan, ang ginawa po nitong general na ito, ngayon para pa siyang bayani ngayon na pinag-uusapan, ibang klase. Never magiging bayani ang isang hudas at isang taksil sa bansa. At lalong-lalo po sa ating soberenya at sa ating judicial. Pinagtaksilan mo ang ating soberenya, ating judicial, ang ating bansa, at nagtaksil ka sa isang Pilipino. Gumagana ang ating judicial, ipatapon mo sa ibang bansa. Isa kang taksil niyan. Hindi po ba? Ito lang administrasyon na ito ang gumawa niyan. Napakaraming administrasyon po ang nagdaan sa ating bansa. Never pong nagpatapon ng mga pangulo. Yung mga pangulo na nasangkot sa mga anomalya. Katulad ni dating Pangulong Estrada. Di ba ano po? House arrest ang ginawa nila. Habang nililitis ang kaso niya, naka-house arrest. Samantalang itong si dating Pangulong Gloria Arroyo, meron din pong kinasangkutan mga kaso. Ano po ginawa? Hospital arrest. At kung sasabihin naman po nila mga kabayan, na ang ginawa daw po ay napakaraming EJK na sinasabi po ng mga nagpapasama sa dating Pangulong Duterte na napakarami raw pong natsugi ayon po sa kanila. At isang damukal daw po na EJK na pagsugpuro po sa pulburon. Totoo po ba yon? Katarantaduhan po. Ginagago lang po ang mga Pilipino. Bakit ko po nasabi mga tambay na ginagago lang po ang mga Pilipino? Hindi po totoo na napakarami po ng EJK nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sa panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ang kanya pong EJK na sinasabi nila ay 6,200 lamang sa loob ng 6 na taon. At pangkaraniwang pang natsugi dyan ay ano po, mga salot ng lipunan, mga kriminal, mga addictus, di po ba? At mga makakaliwa. At ang mga pinagchuchugi po ng mga narco-politics. 6,200. At puro po salot ng lipunan pa ang karamihang natsugi dyan. Samantalang nung panahon po ng martial law, mga kabayan, panahon po ng tatay ng Pangulo, ay humigit kumulang po sa 200,000 ang EJK, mga kabayan. Sa panahon naman po ni Gloria, ay nasa 91,000 mahigit mga tambay. 91,000 ang EJK sa panahon ni Gloria. At sa panahon ni Pinoy, 85,000 mahigit ang EJK, mga kababayan. Sa panahon naman po hanggang ngayon, ay tinutuligsa po tayo ng mga makakaliwa, mga NPA. Ang chinugi naman po nila ay mahigit 50,000 na po ang nachuchugi po ng mga NPA. Nakita niyo po yung katarantaduhan nitong grupo nila Torre na ito. Si dating Pangulong Duterte, ipatatapon mo sa bansa at sinasabi mo napakarami daw na ini-JK samantalang di hamak ang natodas sa panahon pa nung nakaraan sa kanya. At sa ngayon po'y nagahari ang makakaliwang grupo sa ating bansa. Kaya dito po, kaya ko lang po nadagdag yan mga kabayan. Dahil para po siyang bayani ngayon na nagpapasalamat. At wag daw po siyang kaawaan. Totoo po yon. Pagdating na po ng tamang panahon na pag-uusig po sa mga ginawa po nila na mga katarantaduhan at kawalanghiyaan sa dating Pangulo at katarantaduhan at kawalanghiyaan po sa ating pong batas, sa ating saligang batas, sa ating judicial, ang ginawa po nilang kawalanghiyaan, dapat po talagang hindi sila kaawaan lahat dahil sa ginawa po nilang napakalaking kahihiyan ng ating bansa. Nilagay po tayo sa kahihiyan. Katarantaduhan po nila umano. Kahihiyan na meron tayo sariling soberenya at hindi na po tayo hawak ng sinasabi nilang ICC. Matagal na po tayo, mga kabayan. Wala na po silang jurisdiction sa atin. Pero nga dahil nga po sa kapangyarihan,
kaswapangan sa kapangyarihan, kaswapangan sa pera, at may bonus pang pulburon. Kaya po lahat ay nagawa nila. At nakita naman po natin kung paano po sila mamuhay ngayon. Mga sasakyan pa lang, katulad ng general, sasakyan pa lang na sinasakyan, para na po siyang presidente rin. Luxury, mga tambay, sa dami po ng pera nila umano. Yan naman po yung masisilip. Sisilipin naman po lahat yan. Kakalkalin po lahat yan. Pagka naging presidente po ang vice president, kailangan po nila isuka lahat yan. Kailangan po nilang isuka lahat ang pinagnanakaw nila ng 6 na taon kung sila po'y tatagal ng 6 na taon. Ngayon po ay mahigit 3 taon na po at mag-4 na taon, malapit na rin. Kailangan po nilang isuka lahat ang mga ninakaw nila. Kahit po itong general na ito, kung siya po ay nagkapera at nagkamal din ng salapi ng taong bayan, umano, ay kailangan din po yan maimbestigahan sa tamang panahon para po isuka niya rin ang mga pera o pabor o sinasabing mga bonuses na nakuha niya dahil sa ginawa nila sa isang dating pangulo. Para po ito maipatapon. Pati po, kailangan din po maimbestigahan yan. Alin po? Yung kung magkano po o may katotohanan ba na ginastusan nila ng napakalaking pera para madala lang sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Pati ba ang ICC ay binigyan din ng napakalaking pera kaya galing sa buwis ng bayan? Kailangan din po maimbestigahan yan. Napakarami pong gagawing investigasyon ng Vice President pag siya na po ang presidente. Dahil po talamak na po ngayon sa panahon po nila ang korupsyon, mga kababayan. Nabibisto na po natin, mga kababayan. Pati po ang mga kamag-anak, pamilya nila, lumalabas na po. Nakikita na po kung paano po sila magwaldas ng pera ng taong bayan. Ibang klase po, mga kababayan. Yan po mga tambay, pasensya na po kayo. Napahaba po ang komento natin dahil sa dami po ng ginawa nito na hindi po dapat talaga kaawaan. Yan po ang sinasabi niya. Hindi raw po siya dapat kaawaan, mga kababayan, si General Torre. Tama po yon. Hindi po dapat natin siyang kaawaan sa dami ng ginawa niya, mga kababayan, lalo-lalo po sa proseso ng batas, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Sana gusto po ng ating tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po. At sa ating pong mga nagla-like, share, subscribe, comment. Thank you rin po sa mga magsusubscribe pa po. Maraming salamat. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At yung dasal at panalangin po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan ng ating Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Ang ating dating Pangulong Duterte ay ganun din po, mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay kalakasan at syempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganun din po mga kabayan, tayo po'y magdasal at manalangin nang tayo po'y maingatan pati po ang ating sambahayanan. Thank you po mga kabayan. Sa muli, paalam. Bye-bye.